Okay guys, so I have posted this information sheet sa ating FB group. This is information sheet number 1, which is about the fundamentals of diagnosis and troubleshooting. Uh, as you can see, there are basically two major objectives para sa information sheet number 1. At ang pinakaunang task ninyo is yung number 1, which is to explain the relationship that exists between diagnosis and troubleshooting sa konteksto ng automotive servicing. So basically, we will define what is diagnosis and what is troubleshooting. So as you go on reading this material, makikita natin yung topic na to, which is diagnosis and troubleshooting relating the two process. Dito makikita natin yung definition ng diagnosis, which is ayon kay Denton, sabi, diagnosis is the process of tracing a fault by means of its symptoms. Guys, take note of that word, tinatrace natin yung fault base sa binigay na base sa mga sintomas. Of course, by applying knowledge and analyzing test result. Applying your knowledge dun sa operation ng sistema. Okay? So, sabi rito, it is stated in the definition of diagnosis that it involves tracing, identification, investigation, analysis of the cause of a malfunction based on symptoms. So, basically, halimbawa, pag kayo managing technician na, pag kayo managing guro na, madalas, may hihingi sa inyo ng inyong expertise para malaman ang problema ng isang sasakyan. So, basically, pag nagda-diagnose daw tayo, ibinabase natin ito, nagsasabi tayo ng problema ng sasakyan o yung posibleng pinanggagalingan ng problema ng sasakyan base sa sintomas na ipinapakita nito. Halimbawa, sabihin natin yung problema ay ayaw mag-crank, ayaw rumidondo. Yeah, yung madalas, sir, ba't ayaw bakit ayaw magredondo? Paano natin malalaman yung pinanggagalingan ng problema nung ayaw rumidondo? Marami kasing pwedeng panggalingan, guys, di ba? Pag ayaw rumidondo, the engine will not crank. Posible ang problema mo ay baterya, maaring starter, maaring ignition switch, or maaring wiring connection. So, titingnan natin, sa diagnosis, titingnan natin kung ano yung posibleng panggalingan ng problema base sa sintomas. Halimbawa, ganito. Pag pinihit yung susi sa start position, ano ba ang nagiging reaksyon ng makina? Sabihin natin, halimbawa, sinabi ng customer, pag in-start ko ho, ang nangyayari lang, may maririnig ka lang na clicking sound. So, halimbawa, pag start niya, click, 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 gumaganon lang. That's a symptom. Sintomas yung clicking sound. So, ano kaya posibleng dahilan bakit clicking sound lang? So, it is very much possible that this is a cause of a loose connection sa battery terminals o maaaring mahina yung battery. Diba? Malabong di ba? Malabo natin sabing malitang possibility na yung starter yung problema because there's a clicking sound. Pero may slim possibility. Diba? So, kita niya, sa diagnosis, sinasabi natin yung problema base lamang sa sintomas. So, ano pa yung mga posibleng ano pa yung other sample ng diagnosis? Halimbawa, sabihin natin, ang reklamo ng customer, sabi niya, bakit ang usok ng sasakyan ko? Yeah? So, titingnan natin, idadiagnose natin sa sasakyan, ano yung posibleng problema. When you run diagnosis sa ganung problema, so mausok yung sasakyan, unang tanong doon, ano kulay ng usok? Itim ba o puti?
Halimbawa, sinabi ng customer, maitim yung usok. That's a symptom, ano? Maitim daw yung usok. Let's say, gasoline to, ha? Maitim yung usok. So, ano mga possible na panggalingan na maitim na usok? So, maaring sobra ka ng gasolina, air fuel mixture, or maaring kulang ka sa hangin. Okay? So, posible rin na meron kang sirang spark plug o meron kang leaking na injector. So, how are we going to diagnose? So, sabi maitim ang usok. Posible na isa sa mga sintomas na pinapakita ng makina yung mapalag siya kapag naka-minor. So, pag mapalag, rough idling, it's a possibility, there's a possibility ng problema natin. May problema tayo sa spark plug. Tama? So, sintomas yun. Maitim ang usok, tapos mapalag. So, dalawang sintomas. So, base sa diagnosis natin, pwede natin masabi na ang problema natin ay spark plug. So, sinasabi natin yung problema base sa sintomas na ipinapakita. That is diagnosis. Okay? Paano naman troubleshooting? Sabi, ang troubleshooting daw, ayon sa Oxford Languages, is the process of tracing and correcting faults both in mechanical and electronic systems. Basically, pag sinabi nating troubleshooting, tinetrace na natin yung problema base sa diagnosis na ginawa mo. So, halimbawa, balikan natin yung maitim ang usok na makina na palyado. So, ayon sa sintomas na pinakita, dahil ito ay maitim ang usok, tapos palyado pa yung makina, lumalilitaw sa diagnosis natin na maaaring spark plug ang problema. So, ite-trace natin. Okay? Ite-trace natin yung pinanggagalingan ng problema. Sabi natin, ang tansya natin is spark plug. So, paano natin mako-confirm na spark plug nga yung problema? Let's try to troubleshoot that one. So, madalas ang ginagawa natin, nagsi-cylinder power balance test tayo. Yun yung ginagawa ninyo na yung habang umaandar yung makina, hinuhugot natin isa-isa yung high tension wire. Pag hinugot natin, habang umaandar yung makina, pag hinugot natin, let's say, yung high tension wire para sa cylinder number 1 at yung makina, hindi nagbago yung minor. Okay? Ibig sabihin, may problema ka sa area na yon. So, malaking possibility na baka spark plug ang problema. Let's say, pagdating mo sa cylinder number 2, hinugot mo yung high tension wire at lalong pumalag yung makina, ibig sabihin, ayos yung cylinder na yon. Okay, malamang spark plug mo. Okay? That's troubleshooting. Tinetrace natin yung actual na source ng problem. Let's say, sa pagto-troubleshoot mo, nakita mo na hindi pala spark plug, maaaring matrace mo na nandun na sa injector ang problema. Sa troubleshooting, ang main word natin dyan is we are tracing. Tinetrace na natin yung cause ng problem. Samantalang sa diagnosis, sinasabi natin yung problem, okay, we identify the problem based dun sa sintomas na pinapakita ng sasakyan. Okay? So, ito, pag nabasa niyo itong page 1 and 2 sa ating information sheet, meron akong nakalagay doon na activity number 1. Andyan yung criteria for grading. So, this would be ilang points lahat to. Magiging 50 points lahat to. Okay? Panagkataon. Bakit 50 points? Kasi, ito yung format na gagamitin natin eh. So, tinan nyo maigi ha. You have to look for a member of your group. Mangailangan kayo ng 3 sa bawat grupo. Yung walang makakapartner, magsosolo. So, you have to write the name of your group mates. The activity number is a relationship between diagnosis and troubleshooting. Ano gagawin natin? You have to write scenarios. Nakalagay sa direction natin. You have to write 5 scenarios wherein a technician is performing diagnosis and another 5 scenarios wherein the technician is performing troubleshooting. Basically, 10 scenarios lahat yan. 5 sa diagnosis, 5 sa troubleshooting. Halimbawa,
tingnan natin sample ng ng scenario number 1 sa diagnosis. Sabihin natin, sino ba magandang example? Sabihin natin na si Technician Atos. Mr. Atos is, tawag mo rito, a technician from BMW is, ang tawag natin dito, pwede ba natin gamitin na yung term, is facing a vehicle with a white smoke problem. A white smoke. So, upon his diagnosis, he noticed, tingnan natin he noticed that the engine is emitting white smoke when the engine is raised to 2000 RPM. Based on that symptom, he concluded that the main cause of the problem, that the possible cause of the problem is the piston ring. Tingnan niya So, yun yung sample ng scenario. Pagandahin nyo na lang Pagandahin. So, that's diagnosis scenario number 1. Halimbawa, sa troubleshooting naman. Sa troubleshooting, let's try to relate yung scenario 1 nyo sa diagnosis para sa scenario 1 sa troubleshooting. Kita mo kay ano pa rin tayo, kay Technician Atos pang BMW. So, Technician Atos is tracing if the cause of the problem of the white smoke of the vehicle is due to the piston ring. So, he used a compression tester to test if his hypothesis is correct. He inserted the compression tester to cylinder number 1 and check for the compression of the engine. He noticed that the compression is not within the standard. But when he added some oil to the cylinder, the compression reading went up. Thus, he concluded that the cause of the problem is the piston ring. So that's sample lang, guys, sample. So ito lang muna yung gagawin nyo, page 1 hanggang page 4 ng ating fundamentals ng diagnosis and troubleshooting. If you have any question, i-post nyo, try to message me doon na lang sa GC natin.